Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi ko nahihintaying lumaki ang anak ko at maramdaman niyang pangalawa lang siya sa priorities mo. Hindi ako papayag na maramdaman niya ang nararamdaman kong pagtitiis sa piling mo. Mas mamarapatin kong palayain ka. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Han, relax lang. Sila mama lang naman ang haharapin natin. Yun na nga eh. Paano kung... Ngayon ka pa ba kakabahan? Nandito naman ako. Pero paano kung... Ito lang ang tandaan mo. Dalawa tayong pumunta dito. Ano man ang mangyari, dalawa din tayo alis. Talaga? Oo naman. Kaya lang nga naman papabayaan ko kayong mag-ina. Halika na, bago pa magising sa baby. Ay, sige. Oh, andito na sila. Ay, sa wakas, sakala namin hindi kayo darating. Hi, Ma. Oo, ang bunso ko. O, halika anak, payakap naman. Ma. Namiss ikaw. Namiss din kita, Ma. Namiss. Bakit mo ako natiis? Ma. Mamaya na yung lambingan nyo, ma. Oh, Tingnan nyo ang apo nyo. Oh, kamukhang-kamukha ni Benji nung bata pa siya. Oh. ay talaga. Oo nga po ko. Benjing nga. O, come to Lola. Ma, Come to dahan-dahan lang. Tulog na tulog pa, oh. Kuya, Ma, si Jamie po. Siyempre, pasensya na, Jamie, ha. Tagal kasi namin hindi nakita at nakasama si Benji, eh. First time din naming nakita itong pamangking ko. Salamat at binilik mo sa akin ang anak ko, Jamie. Welcome to our family. Ano bang problema? Wala. Han? Pwede na siguro tayong umuwi? Han, Gusto ko na rin kasi magpahinga. Bumalik na lang tayo dito sa ibang araw. pero nakakahiya naman kay Mama. Baka kung anong isipin niya. Han, Tingnan mo,
aliw na aliw sila kay Baby Chico. Mamaya, mapapagod din ang mga yan. Lalo na ang mama. Saka na tayo magpaalam. Ha? Sige. Ay, nako. Nakalimutan ko ang oras. Maghahanda pala ako ng makakain natin. Jamie, siguro naman marunong ka magluto, ano? Medyo po. Okay. Halika. Samahan mo ako sa kusina. Tulungan mo ako. Okay po. Ay, nako. Ano yung ginagawa mo? Hindi ganyan. Pasensya na po. Nako, hindi pa naman kayo kasal ni Benji ko, hindi ba? Ho? Hindi pa po pero plano na po naming magpakasal sa lalong madaling panahon. Talaga? Kailangan pa ba yun? May anak na po kami. Gamit ng apo ko ang apelyido ni Benji. Sapat na yon. At saka marami dyan na may anak na, hindi kasal. Bilang babae, sasabihin ko sa'yo, Jamie, hindi importante ang kasal. Mama. Ay, nako, tita. Hindi ako sanay na may tumatawag sa akin na mama. Hindi ko naman nakaano-ano. At hindi nga kayo kasal ni Benji ko, kaya tita ang itawag mo sa akin at hindi mama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aalis ka na. Akala ko pa naman mag-stay ka dito kahit ilang araw lang. Mahigit 1 taon tayong hindi nagkita, Benji. Akala ko nga, tuluyan mo na akong itinakwil bilang iyong ina. Naman, hindi ko naman gagawin sa'yo yun, pero... Pero porket may kinakasama ka na at may anak ka, hindi malaking mangyari ang bagay na pinangangambangan ko. Kahit po may asawa at anak na ako, mananatiling kayo ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Di kung ganun dito ka na matulog. Pwede naman pero sasabihin ko muna kay Jamie. Nagbago ka na nga, anak. Nagbago ka na. Come, baby love, come. Uuwi na tayo. Han? Nagpaalam ka na ba? Naku, inabot na tayo ng dilim. Ako nang kakarga kay baby, ha? Han, bukas lang tayo umuwi. Ha? Dito na tayo magpaumaga, ha? Han, wala sa usapan natin yan. Ang sabi mo, uuwi lang tayo. Isa pa, wala kaming dalang gamit ni baby. Si mama kasi, nagtatampo. Pagbigyan na natin, kahit 1 gabi lang. Maaga naman tayong uuwi bukas, ha? Paano si baby? Maayos pa naman yung suot niya kahit hindi mo bihisan. Promise ko sa'yo, bukas, hindi pa tumitilao kang manok, uuwi na tayo, okay? May magagawa ba ako? Han. Sige. Okay lang, Han. Naiintindihan ko. The best talaga ng asawa ko. Sige na, patulugin mo na si baby, ha? Ikaw? Pupunta ako ulit si mama. Sobrang nagtampo yun sa akin kanina Sigurado ako matutuwa yung kapag nalamang dito na tayo magpaparipas ng gabi.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yan. Aga mong naglinis ng sahig ah. Namiss mong gawin yan, no? Oo, kuya eh. Teka, huwag ka munang umapak sa parting yan. Oh. Kalalagay ko lang ng Starbucks eh. Diyan ka lang, ha? Ano ka ba? Long-lasting ang epekto ng Star Wax Floor Wax. Alam ko yung kuya. Pero katulad ng ginagawa mo noon, guguluhin mo lang ako habang ginagawa ko to eh. Ha? Naaalala mo pa ang asaran natin nun, ha? Siyempre naman. Ang galing mo kaya mga sir. Kasing tibay nitong Star Wax sa pakintaban ng sahig. Kaya sige na, alis ka dyan kuya. Tatapusin ko lang to, ha? O ikaw na rin lang ang gumawa niyan. Pahiran mo na rin na Star Wax Floor Wax yung sahig ng kwarto ko. Oo ba? Kahit pa sahig ng buong bahay, kuya, gagawin ko. Ayos! Benji, anak. Ma, huwag na kayong umiyak. Hayaan ninyo, dadalasan namin ang pagpunta dito. Kung noon natiis mo na hindi ako makita na 1 taon, ngayon pa kaya. Ma, maniwala kayo sa akin. Tama na yan, ma. Ginagawa niyo pa rin baby yan si Bunso eh. Sa kapag sinabi niya, gagawin niya. Bitiwan niyo na para makaalis na sila. Benji, Ma'am. pangako mo ha, uuwi ka kaagad dito. Oo. Dadalaw ho, pero hindi uuwi, ma. May sarili ng pamilya yung bunso niyo. Ano ba? Bakit mo ba ako kinokontra? O talaga, Marco, ibang-iba ka sa kapatid mo. At anong pamilyang pinagsasasabi mo? Tayo lang ang pamilya ni Benji. Tayo lang at wala nang iba. Ma, tama na ho. Talaga. Oo, sige po, aalis na kami. Benji. Dadalawin po namin kayo uli. Paalam na po, tita. Han, okay ka lang ba? Oo. Paanong oo? Mula nang umalis tayo sa bahay niyo hanggang sa makauwi tayo, ganyan ka na, wala kang kibo. Halos ayaw mo akong tingnan. Namiss mo agad si tita, no? Tita? Tita ang tawag mo kay mama? Oo, bakit? Bakit hindi mama? Jamie, asawa na kita. Dapat mama na rin ang itawag mo sa kanya. Mama mo na siya. Baka yan ang dahilan kaya malungkot si mama kanina umalis tayo. Han, Mabigat ba ang loob mo sa kanya? Han, ganun lang talaga si mama eh. Pero mabait naman siya. At mahal na mahal niya kami ni kuya. alam ko. Kung ganun, parang hindi mo siya tanggap. Ayaw niyang tawagin ko siyang mama. Ha? Alam mo, hindi totoo yung sinabi mo. Sinabi niya sa akin nung nasa kusina kami. Hindi raw siya sanay na tinatawag siyang mama ng taong hindi niya kaano-ano. Hindi totoo yan! Benji, huwag kang sumigaw. Dahil hindi ako naniniwala na sasabihin niya ni mama sa'yo. At ano, naniniwala kang gawa-gawa ko lang ang kwentong to? Iniisip mong sisiraan ko mama mo? Benji, hindi ko kailanman gagawin yan. Dahil anak din ako at isa na rin akong ina. Han! Wala akong magagawa kung hindi ako matanggap ng mama mo. Pero dahil mahal kita, kaya naniniwala ako, balang araw matatawag ko na siyang mama. Naniniwala ako, Benji.
Matupad kaya ang kahilingan ni Jamie? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Jamie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiat sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Hindi ko nahihintayin lumaki ang anak ko at maramdaman niyang pangalawa lang siya sa priorities mo. Hindi ako papayag na maramdaman niya ang nararamdaman kong pagtitiis sa piling mo. Mas mamarapatin kong palayain ka. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. I'm home! Nandito na si Papa! Han? Nandito kami sa kwarto ni Baby, Han. Uy! Change diaper na naman ang baby ko, ang pag mo, Pero syempre,
Mas mabango si Mama. Nako. Ay, tigilan mo yan. Huwag ka magpaparinig. Hindi pa pwede. Naman, malaki na si Baby Jico. Bukas lang maghahanap na ng kalaro yan. Tigilan mo nga ako, Han. Bakit? Hindi ka makakalusot. Mukha nga eh. Ay, dumaan ka ba sa grocery? Nabili mo yung mga nilista ko kanina, yung pinadala ko sa'yo? Naku, Han. Ikaw ang may sabi kagabi na sasahod ka ngayon, di ba? Ubus na lahat ng personal na gamit ni Baby Jico. Han, sorry ha. Anong gagawin natin ngayon? Huwag mong sabihin akong bibili. Naku, alam mo na, ikaw magbabantay kay Baby. Sa ibang araw na lang. May diaper pa naman si Baby, oh. Ay. Tsaka, madali namang hanapan ng paraan niyang wala dyan. Delay ba ang sahod nyo? Ba, ngayon lang nangyari yan, ah. Sumahod na ako, Han. Oy, kung ganun, Tumawag si Kuya eh. Oh. Humihingi si Mama ng pera, kaya pinadalhan ko na muna. Han? Okay lang naman sa iyo yun, di ba? Ngayon lang kasi humingi ng pera sa akin si Mama. Teka, iinitin ko yung ulam natin para makakain na tayo. Han, galit ka ba? Hindi. Bakit ako magagalit? Sabi mo nga, ngayon lang humingi ang mama mo. Tama lang yung ginawa mo. Ako na maghahanda ng dinner natin. Tatawagin ko kayo ni Baby kapag nakahanda ng lahat. Okay? Kakatuwa talaga itong si Jico. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Kailan lang, nasa sinapupunan mo itong batang to ngayon, marunong mang kumilala. Oo nga ho. Ay, ano nga ba yung sinabi mo kanina, Jamie? Mag-a-apply po ako ng trabaho, ma. Bakit? Para po makatulong kay Benji sa mga pangangailangan namin. Nagkukulang ba kayo? Masipag naman ang asawa mo Ay, Mataas ang sweldo. sakto lang po. Pero sa taas kasi ng mga bilihin ngayon, ma, kahit sino mahihirapang pagkasyahin ng sweldo. Lalo pa kung isa lang ang kumakayod sa pamilya. Pumayag ba si Benji? Pinag-usapan niyo na ba yan? Papayag ho yun. Paano itong si Baby Jico? Magtatrabaho ka. Dumede dito sa'yo. Jamie, ano ba ibig sabihin? Ang lalim ng buntong hiningang yan. Ayoko sanang gawin ito, ma, pero... Pero ano? Teka, may problema ka ba? Wala po. Yun naman pala eh. Itong anak mo ang asikasuhin mo. Madaling hanapin ng pera. At saka pwede kitang tulungan. Ma, wag. Hindi naman ho ganun kalaki ang kailangan ko pagdating sa pera eh. Kung hindi, hindi mo iisipin na mamasukan sa trabaho. Ma... At saka mag-isa ko na lang binubuhay ang sarili ko. May kalakihan yung pensyon ko. Gasino na lang ba yung magbibigay ako, pero para lang dito sa apo ko yun, ha? Tandaan mo, anak. Ma... Nagsisimula ka pa lang sa buhay na tinahak mo. Kailangan ihanda mo ang sarili mo. Pero nandito lang ako. Salamat, ma. Marco, tinawagan mo na ba ang kapatid mo? Kanina pa, ma. Huwag kayong mainip. Siguradong darating yun. Sigurado? Anong oras mo ba tinawagan? Hindi ba kanina pa kita inutusan? Hanggang ngayon wala pa rin si Benji. Pero sa trabaho daw siya eh. Baka nag-overtime. Baka pinigilang umalis ni Jamie. Tawagan mo ulit. Kung nakauwi na siya sa kanila, malamang hindi na makapunta yun dito. Sabihin mo, gusto ko siyang makita. Dalian mo, tawagan mo. Ma, Jai. Anong jahe?
napapahiya kay Jamie. At bakit? Ba't ka nahihiya kay Jamie? Sino ba mas importante sa kapatid mo? Sa aming dalawa ng Jamie na yon. Tawagan mo kapatid mo, bilisan mo. Sabihin mo may sakit ako. Kapag hindi siya pumunta dito, ha? Akong pupunta sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi, Han! Tamang-tama ang dating mo. Katatapos ko lang magluto. Pero magbihis ka muna. Ayusin ko lang to. Ay, Han, umalis ba kayo ni baby? Ha? Wow, ang daming groceries nito ah. Teka, wala akong matandaan na binigyan kita ng pera. Dala ni Mama kanina. Ha? Dumaan siya dito. Uy, kumpleto ah. Ang daming diaper ni baby. Halos lahat ng kulang natin dito sa bahay. Bumili si Mama. Ah, kaya pala naka-all smile ka, no? Dahil dito, binili ni Mama lahat ng paborito mong produkto. Lalo na tong Unique toothpaste. Oo nga, Han. Paubos na kasi yung stock ng Unique toothpaste. Alagang Unique toothpaste ka ni Mama. Oh, ah. syempre. Nakikita naman ng ebidensya, di ba? O, Oo tingnan naman. mo. White and strong teeth, ha? Kaya nga na in love ako sa iyo, eh, ha? Han? Oo, wag kang mapikon. Oh, siyempre, isa yun sa mga katangian, kaya ako nabighani sa'yo, honey, ha? Gutom lang yan. Sige na, bihis na. Tatapusin ko na agad ito para makakain na tayo. Okay, yes, ma'am. Oh, saan ka pupunta? Bakit nagpalit ka ng damit pang lakad? Uuwi muna ako sa amin, Han. Ha? Bakit? Ang daming miss call ni Kuya Marco, eh. Siguro, kaninang nagbiyahe ako pa uwi. Hindi ko narinig yung mga tawag niya. Ngayon ko lang dinabasa yung mga message niya. Pinapauwi ako ni Mama. Anong problema? May sakit daw si Mama, eh, kaya naglalambing siguro. Kaya kailangan puntahan ko siya. Sige. Gusto mo bang sumama kami ni Baby? Hindi na, gabi na eh. Saka maghapong umulan kanina. Baka magkasakit pa si Baby. Ako na lang, pwede? Okay, sige. Ikumusta mo na lang ako kay tita. Okay. O ilak mo yung mga pinto pag-alis ko. Mm-mm. Saka matulog na kayo ni Baby. Huwag mo na akong hintayin. Ha? Siguradong hindi ako pa uuwi ni Mama. Bukas na ako uuwi. Han? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, at last, dumating ka. Kuya, Kanina pa ako kinukulit ni Mama. kumusta na ba siya? Pinainom mo na ba siya ng gamot? Kuya, kailan pa siya may sakit? Sana dinala mo si Mama sa ospital. Benji! Ma! Benji! Bakit pa kayo bumangon? Baka kung mapano kayo niyan. Boses pa lang ang narinig ko sa'yo. Bumuti agad ang pakiramdam ko, anak. Naku, tingnan mo. Oh, mukha ba akong may sakit? Ha? Oh, Ma? kasi gusto ko makasama kayo ng kapatid mo ngayon. I miss the good old days. Yung tatlo lang tayo. Wala kayong sakit, Ma? Oy, kailangan ba na magkasakit ako bago mo ako puntahan dito? Hindi naman sa ganun, pero... Sinasaktan mo naman ang damdamin ko, Benji. Wala na ba akong halaga sa'yo? Ha? Alam mo, Ma, sobra na kayong naging matampuhin, eh. Alam niyo naman kung gaano kayo ka-importante sa akin, pero... Pero, anong pero? Kung totoo yung sinasabi mo, wala nang pero. Ma... Oras mo lang ang hinihingi ko sa'yo, anak. Sa edad kong ito,
Ipagkakait mo pa ba yun sa akin? Ha? Hindi ho. Sa susunod kapag pinapunta kita dito, ha, pupunta ka kaagad. Dahil ang ibig sabihin noon, miss na kita, anak. At gusto ko lang na makasama ka. Pwede ba yon? Ma, Bakit, baby love? Bakit umiiyak yung baby kong yan, ha? Hindi naman basa ang diaper mo. Wala namang sinat. Pero kanina ka pa iyak ng iyak. Halika nga. Halika, baby. Kakargahin ka uli ni mama. Ayan. Tahan na. Shh, tahan na, baby. Nasaan na ba kasing papa mo? Nag-aalala ka rin ba tulad ni mama? Ha? Ayan, very good. Huminto na sa pag-iyak ang baby love ko. Huwag mong alalahanin si mama, ha? Ang mabuti pa, tawagan natin si papa. Eto. Ayan. Makakausap na natin si papa. Bakit busy? Gamit niya siguro ang cellphone niya. Wala man lang text. Kumusta na kaya si tita? Ma! Oh, bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha mo? Teka, Sabado ngayon ah. Wala si Benji? Ay, pasensya na po, ma. Wala ho eh. Akala ko nga siya na yung dumating. Kaya nawala ang ngiti mo na makita mong ako ang dumating. Ay, hindi naman po. Kasi kagabi pa siya umalis. Sabi niya, uuwi lang daw siya ng maaga. Kaya akala ko po... Iniwan niya kayo mag-ina dito kagabi? Magdamag nga po ako hindi makatulog. Iyak nang iyak si baby Chico. Nasaan mo si Benji? Pinatawag po ng mama niya. May sakit daw kasi. Nag-aalala nga ako eh. Baka maluba ang sakit ni tita. Hindi ko kasi nag-message si Benji kahit isa man lang sanang text. Nasa magulang niya si Benji. Bakit sa kanya ka nag-aalala? Ay, nako. Kumusta na apo ko? Ayun po, nakatulog na po si baby. Napagod sa kaiiyak. Ay, Diyos ko! Bakit ang putla ng apo ko? Jamie, hindi normal ang paghinga niya. Ay, baby? Teka, sandali. Tatawag ako ng tricycle. Oh my God. Kargahin mo si baby G ko. Dadalhin natin siya sa ospital. Makayanan kaya ni Jamie ang mga darating pang pagsubok sa pagsasama nila ni Benji? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Jamie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan
ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito, kakayanin kong mabuhay lang wala ka. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi ko nahihintaying lumaki ang anak ko at maramdaman niyang pangalawa lang siya sa priorities mo. Hindi ako papayag na maramdaman niya ang nararamdaman kong pagtitiis sa piling mo. Mas mamarapatin kong palayain ka. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Baby love, sorry, patawarin mo si Mama, ha? Hindi ko naman alam na yun na palang nararamdaman mo. Sana nadala kita sa doktor ng mas maaga. Ay, yan kasi ang hirap kapag hindi pa nakakapagsalita. Hindi natin agad malalaman kung ano ba nararamdaman niya. Kaya dapat dobling ingat. Maging sensitive sa bawat iyak ni baby. Maging aware sa pagbabago ng katawan niya. Ma, O buti na lang, naagapan ng doktor. Abay, sintomas na pala yun ng meningitis. Delikadong sakit yun, Jamie. Kapag lumala, mahirap na maagapan. yun nga din po ang sabi ng nurse na nagbabantay dito kay baby Chico. Madadala pa sa gamutan ng stage na meron si baby. Pero ngayon palang anak, sinasabi ko na sa'yo, hindi magiging madali. Kailangan hands-on ka sa pag-aalaga sa anak mo. Gagawin kong lahat, Ma. Mahal na mahal kong anak ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi, Ma.
Ano, kumusta na si baby? Benji, Dok, ano ba talagang sakit ng anak ko? May meningitis ang anak ninyo. Oh, meningitis? Pero hindi naman ho na-disgrasya si baby. Di ba, Han? Babies are vulnerable to meningitis as they cannot easily fight infection because their immune system is not yet fully developed. anong gagawin namin, Dok? Gagaling pa ba ang anak namin, Dok? Of course. Mabuti na lamang agad niyong nadala rito ang anak ninyo, Mrs. Ang kailangan ni baby is a routine immunization. Most children recover fully from meningitis, although the recovery process can be slow. Diyos ko. Akala ko ba'y pwede nang ilabas ng hospital si baby? Bakit hindi niyo pa inaayos yung mga gamit? Baka ho bukas na kami makalabas, Ma. Bakit ba? Ano ba problema? May remaining balance pa ako kasi. Maghahanap na muna ako ng pera, Ma. Ako, baka matagalan pa, Benji. Sige na, ako nang bahala sa natirang bayarin. Ma, Magligpit na kayo para makauwi na si baby. halos kayo na lahat ng gumastos habang nandito kami sa ospital ni baby. Ay, naku, huwag mo nang isipin yun, anak. May pera pa naman ako dito. Salamat, Ma. Kung wala kayo... Ang apo ko ang importante. Siya, tama na yan. Iuwi niyo na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong nangyari? Hindi ako pinayagang umuwi ni Mama. I'm sorry, Han. Paano kasing hindi gagaling si tita? Sana dinala niyo sa ospital para Totoo, wala naman siyang sakit, Han. Ano? Akala ko ba... Yun lang ang idinahili ni Kuya Marco para pumunta daw ako doon. 3 araw kami sa ospital ni Baby Jico. Unang araw pa lang sa ospital, nag-message na ako sa'yo na ang anak mo isinugod sa ospital, Benji. Kung walang sakit ang mama mo, bakit hindi ka agad tumakbo sa ospital? Hindi ko naman hawak ang cellphone ko. Pero nang mabasa ko naman kaagad yung message, pumunta na ako. Maniwala ka naman sa akin. Ang sabi mo, uuwi ka lang kinabukasan. Hindi nga ako pinayagan ni Mama. Di sana nag-message ka man lang. Mahirap bang gawin yun? Ma, bakit kayo pong gumagawa niyan? Ay, kahapon ko pa nakita ang tambak mong labahin. Ay, ang hirap. Karga-karga mo lagi si Baby Jico. Wala naman akong ginagawa, kaya ako na lang. Kakaya naman sa inyo, Ma. Apo niyo ang ipinunta niyo dito. Pero ayan, labandera tuloy ang bagsak niyo. Abay, nagdalawang isip nga sana ako. Pero nakita ko ito eh. Kaya nainganyo na ako maglaba. Pride detergent. Oh, ito rin pala ang gamit mo sa mga labahin damit mo. Opo. Oh, lalo na sa mga damit ni baby. Oo, tama ito anak. Safe sa damit ng apo ko to. Mabango pa. Siyempre po, Ma. Salamat naman, natatandaan mo lahat ng mga hinabiling ko sa'yo. Mula sa pag-aalaga ng pamilya hanggang sa pag-aalaga ng mga damit, naaalala ko pong lahat. Ang bango talaga ng Pride detergent, ano? Kaya ilabas mo na yung mga nakatago pang labahin damit nyo dyan. Nang maisabay ko na dito. Wala na po. Tulog na si Baby Jico. Ipagluluto ko na lang po kayo ng masarap na ulam.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Han, anong gagawin natin dito? Sandali na lang ito, Han. Parating na daw si Judge. Judge? Han, Ikaw kanina mo pa akong nginingitian ng ganyan. Pero hindi mo sinasabi sa akin kung bakit dito tayo nagpunta. Sabi mo mabibili lang tayo sa grocery. Han, hindi ka ba nagtataka kung bakit pinasuot kita ng bestida? At ako ito, nakasuot ng polo. Han, Oh, yan na. Andyan na si Judge. Oh, ready ka na, Han, ha? kinakabahan ako. Mamaya na ako magsusorry sa'yo. Gusto ko lang kasing tuparin ng mabilisan ang ipinangako ko sa'yo noon. Gusto ko nang gawing legal ang pagiging Mrs. Benitez mo. Nako, mamaya na rin kita kukurutin ng pinong-pino. Hindi ko kasi maipaliwanag nararamdaman ko, Han. Okay lang. Basta, ha? Huwag kang tatakbong palabas. Ha? Ma, muli ko pong inihaharap sa inyo at pinapakilala si Jamie. So, bakit napaka-formal ng kilos mo? Nagkakilala na kami. Ano bang palabas ito? Iba kasi noon, Ma, pero ngayon, ipinapakilala ko sa inyo si Mrs. Jamie Benitez, ang asawa ko. Anong Mano po, Mama? nagpakasal kayo? Benji? Nagpakasal ka nang hindi mo muna sinabi sa akin? Ma, Ano ito, ha? sa kasalan naman talaga hantong ang pagsasama namin ni Jamie. Actually, matagal na namin plano to, pero dahil sa matatagalan pa, pwede naman kaming humarap sa judge at magpakasal kaming dalawa. Kaya ginawa namin. Wala pa kasi ako naiipong malaking pera. Pero magpapakasal ulit kami sa simbahan. Oh, At doon na kami babawi sa inyo. At kay Mama Susan. alam mong hindi ako sang-ayon sa kasal. Ma'am. Pero ginawa niyo pa rin. Tuluyan mo nang itinali ang sarili mo sa kanya. At ano, ha? Tuluyan mo na rin akong tatalikuran? Kami ng kapatid mo, tatalikuran mo na ang sarili mong pamilya? Pasensya ka na, Tol. Kilala mo naman si Mama mahilig mag-emote. Kung makapagsalita, akala mo hindi ikinasal ng 2 beses. Naiintindihan ko naman si Mama, Kuya. Sa 2 beses niya kasing pagpapakasal, 2 beses din siyang hindi naging masaya. Kaya bumawi siya sa atin ng gusto. Konting kibot, gusto, laging tayo ang kanya nakikita. Oo nga eh. Paano yan? Hindi ka na makakapunta dito ng madalas. Bakit naman hindi? Anytime naman pwede kong dalawin si Mama. Kuya, walang magbabago sa relasyon ng pamilyang ito. Mas madami na nga tayo eh. Nandiyan na si Jamie, si Baby Jico. Tayo lang ang kailangan ni Mama, Benji. Kuya, Ganyang kasakim si Mama sa pagmamahal natin. Kaya tingnan mo ko. Iniwan na ako't lahat ng babaeng nakarelasyon ko. Dahil alam niya, wala siyang mapapala sa akin. hindi naman siguro sa ganun, Kuya. Maniwala ka, Tol. Pero, magkaiba naman ang buhay natin 2. Iniwan niya ako dahil siguro, hindi ganun kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Bilib nga ako kay Jamie. Mukhang mahaba ang pasensya ng pinakasalan mo.
Sobrang mahal ka ng asawa mo. At mahal ko rin siya, kuya. Kaya ako nga siya pinakasalan eh. Sana matanggap ni Mama na may anak na siyang babae at maging close na sila ni Jamie. Kasal nga kaya ang solusyon para matanggap ni Martha si Jamie? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz bilang Jamie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Kakayanin kong mabuhay ng wala ka. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula. May pangako ang bukas. Hindi ko nahihintayin lumaki ang anak ko at maramdaman niyang pangalawa lang siya sa priorities mo. Hindi ako papayag na maramdaman niya ang nararamdaman kong pagtitiis sa piling mo. Mas mamarapatin kong palayain ka. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kakayanin kong mabuhay ng wala ka. Dito pa rin sa ating natatanging dunang
may pangako. Ang bukas. Mama! It's okay, anak. Nandito si Mama. Sa akin ka lang tumingin. Hindi masakit yan. Di ba? Parang kagat ng langgam yan. Di ba? Ilang beses na siya tinuturukan sa tuwing dinadala siya dito sa ospital. Alam niya masakit. Kaya nga siya natatakot. Kaya nga ho inaalo ko, Ma. Kailan kaya matatapos ang pagtitiis ng apo ko sa sakit niya? Ilang taon pa ho, sabi ng doktor. Pero kahit gaano katagal, Ma, hindi ako susuko hanggang sa gumaling ang anak ko. Ang laki na ipinayat mo. Ilang gabi na kasi siyang nilalagnat. Lagi ho ako napupuyat. Nawawalan ako ng ganang kumain sa tuwing sinusumpong si Chico. Pero don't worry, Ma. Madali hong makarecover ang katawan ko. Hindi lang ang apo ko ang inaalala ko. Ma, Pati na rin ikaw. Ang asawa mo. busy ho siya sa trabaho. At sa ina niyang imotera. Ma, Hindi ako bulag, Jamie. Nakikita ko ang sobrang pagkaabala ni Benji. Sa trabaho at sa ina niya. Pero sa inyo mag-iina, hindi. Han, pasensya ka na, ha? Didiretso sana ako sa ospital kanina para sunduin kayo ni Chico. Pero sinabi mo naman pauwi na kayo. Kaya dito na ako tumuloy sa bahay. sana dumiretso ka pa rin sa ospital. Alam mo may bayarin. Suki na itong anak mo sa ospital kaya tinanggap nilang promissory note ko. Sa tulong ng doktor ni Chico. Oh, huwag ka na magtampo, Han. Hindi ako nagtatampo, Benji. Gusto ko lang marinig ang sagot sa tanong ko. Han, Bakit? anong bakit? Bakit walang nagbago? Bakit lumala? Ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo ko pinakasalan? Para saan ang kasal na yon? Bakit hindi ko maramdaman ang pagbabago sa pagsasama natin? Sa simula pa lang pamilya na tayo, Han. Ginawa nating legal ang lahat, pero bakit wala akong maramdamang assurance? Hey, Han. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Alam mo, sobrang mahal ko kayo ni Baby. Isa lang ang pakiusap ko. Sana maramdaman namin ni Chico ang pagmamahal na sinasabi mo. Kailangan ka namin, Han. Kailangan ka ng anak natin. Okay. O sige, hindi na mauulit. Papatunayan ko sa inyo yan ni Chico. Gagawin ko, Han. Tol, ayos pala talaga itong kumpanyang napasukan mo. Mataas pa sweldo. Oo, kuya. Sa dami ng inaplayan ko noon, swerte ako at dito ako napunta. Teka, si Mama nga pala, kumusta na? Ayun. Malaki ang tampo sa'yo. Si Mama talaga, oh. Kung kailan nagkaedad saka naging demanding. Ganun daw talaga kapag tumatanda. Akala mo kulang lagi sa pansin. Uy, kung akong tatanda, mas okay sa akin na walang pumapansin. Kasi may pamilya ka. Oo. Siguro pag ako naman ang tumanda, mas malala pa ako kay Mama. Oo.
Ngayon pa nga lang ramdam ko na. Sira ka talaga, tol. O Lakas bakit? ng loob mong asarin ako, ha? Dahil nandito tayo, hindi kita masapok. Ay, kuya, teka, bakit mo nga pala naisipang dumaan dito? Talagang dito ako papunta. Bakit nga? Si mama kasi. Hihingi daw ng pera sa'yo. Aha? Sa Naku, tanda ni mama, matalas pa rin ang memorya. Sinabi mo kasi sa kanya ang petsa ng sahod mo eh. Kaya hinihingan ka rin ng pera. Oh, may pera ako, kuya. Pero, pang emergency kasi. Alam mo namang hindi pa fully recovered ang pamangkin mo. alam ko. Pero kahit sabihin mo kay mama yan, wala sa kanya yun. Lalong magtatampo yun kung hindi mo mapagbibigyan. Paano to? Hindi rin tumatanggap si mama ng 1,000 lang. Hindi talaga. Kung may trabaho nga lang ba ako hindi na rin ako aasa sa pensyon ni Papa. Kaya tuloy nagkukulang din kami ni Mama. Trabaho ba ikaw mo? Speaking of trabaho, kuya, may hiring ngayon sa kabilang department. College graduate ka. Mababakapan pa kita. Ano? Tamang-tama pala pagpunta mo dito ngayon. Ipakikilala kita kay boss. Hindi, huwag. Ayoko. Ano nga ayaw mo? Ang sarap ng buhay ng pensyonado, no? Kuya naman. Kung noon, baka sakaling tanggapin ko, tol. Kaso, paano si Mama? Iiwan ko sa mag-isa sa bahay. Di mas lalo lumaki ang problema natin. Pero kuya... Tsaka nandyan ka naman, di ba? Gasino na lang ang tulong na pwede mong iabot kay Mama. Saka mo na problemahin ang perang pang-emergency kay Jico. May trabaho ka. Marami kang mahihiraman. Sa ngayon, si Mama muna ang unahin mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabihan? Di ba may nakalaan tayong budget para sa regular check-up ni Jico? Alam mo namang hindi pa siya lubusang magaling. Alam ko, pero hindi ako nakatanggi kay kuya eh. Huwag mo sabihin, binigay mo sa kanila ang perang nakalaan para sa pagpapagamot kay Jico. Okay lang naman yun. Sige na, mauna na kayo ni Jico sa ospital. Didiskarte ako. Please, Benji, huwag mong sabihin sa akin yan. Han, Alam mong hindi ka makakasunod sa amin ng anak mo sa hospital. Alam mong hindi ka makakadiskarte ng ganong halaga. huwag mo naman akong pangunahan. Kahit naman kinakapos tayo sa pera, hindi ako nagpapabaya. Kahit kinakapos tayo sa pera, nandyan ang mama. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Balang araw, isusumbat mo sa akin ang perang ibinibigay ng mama mo. Oy, kahit kailan wala akong sinumbat sa'yo, Benji. Pero kalabisan na sa tuwing nangangailangan tayo ng perang nawawala dahil napupunta sa pamilya mo, kay mama tayo tumatakbo. Nangangailangan di kasi ng perang pamilya ko, Jamie. Kaya pasensya ka na. Pero hindi naman siguro kasalanan ni mama yon. Lawakan mo naman sana ang pang-unawa mo. Sige na. Susunod ako sa ospital. Kakapalan ko ang mukha ko. Hihiram ako ng pera kay boss. Kiko! Ano ba? Ang likot paliguan ng batang to, oo. Ay, di na po ako bata, Lola. Oo nga, ma. Marunong na pong maligo yan mag-isa. Big boy na yan eh. Oh, pero pagbigyan mo na si Lola Apo, kahit big boy ka na, para sa akin, baby ka pa rin. Di na po ako baby. Marunong na nga po ako magsabon eh. Oo siya, sige na, sige na. Hayaan na kita maligo mag-isa. Ay, Lola, ang sabon ko po. Oh, eto, yung body wash ang gamitin mo. Ay, ayoko po niyan. Di mabango.
Gusto ko yung shield bath soap. Ay, marunong na talaga ang batang ito. Alam na kung anong sabon ng bagay sa kanya. Hindi nga po talaga naliligo yan kapag hindi shield bath soap ang gamit niya, Ma. Kaya kailangan laging may shield bath soap para laging naliligo ang aking apo. Correct ka po, Lola. Jamie, Ma, ayos lang ba kayo dito ng apo ko? Madilim na. Wala pa yung asawa mo. Kailangan ko nang umuwi. sige po, Ma. Mamaya lang matutulog na rin ako. Tsakin mo ha, bumawi ka ng tulog. Isipin mo rin yung kalusugan mo, Jamie. Baka mamaya, sumabay ka pa dyan sa anak mo, kawawa yung apo ko. Kapag ikaw naman ang nagkasakit. Nandyan naman kayo eh. Kung yung apo nyo nga, hindi nyo pinababayaan. Ako Abay, pa anak, kaya? hindi sa lahat ng oras malakas ako. Paano? Ma, Sinasabi ko lang ang totoo. Pero tama kasi sinabi mo. Hanggat nahandito ako, aalalayan ko kayo ng aking apo. Ma, sorry. Para saan? Masyado akong dependent sa'yo. Yun ay dahil sa apo ko. Kinailangan mo ko na magkaanak ka. Pero nung kayo lang ng asawa mo, halos hindi ka mabubuhay nang wala siya. Ma, Alam ko kung gaano mong kamahal si Benji. Kaya hanggang ngayon naghihintay ka, nagtitiis. Gustuhin ko man na baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi ko magagawa yon. Kasal na kayo ni Benji eh. at ang pinag-isa ng Diyos. Ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya sige lang anak, magtiwala ka. Magbabago din ang lahat. May magbabago nga ba, Ma? Anak, Hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal ni Benji sa kanyang ina. Makasarili ba ako, Mama? kung ang hiling mo lang ay ibigay din ni Benji sa inyo ni Chico ang pagmamahal at pangangalaga na nararapat sa inyo mag-ina. Hindi makasarili ang tawag doon. Walang imposible, anak. Darating ang araw, matututunan ni Benji na ibigay ang tamang pagmamahal para sa inyo. Maniwala ka, anak. Mangyayari yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Benji, anak, saan ka pupunta? Uuwi na ako, Ma. Sigurado, nagtatampo na naman sa akin si Jamie. Kahit na alam niyang nandito ka. Ma, nasa hospital ang anak ko. Kasalanan niyo ng babaeng pinakasalan mo. Wala naman may kasalanan kung bakit nagkasakit ang apo ninyo. Nanay din ako. At kahit kailan, hindi ko nilagay sa kapahamakan ng buhay ng aking mga anak. Siya ang ina. Dapat alam niya kung paano alagaan ng apo ko. Sige po, Ma. Baka nakauwi na sa bahay ang aking mag-ina. Anak, Ma? para hindi ka mag-alala, bakit hindi mo isama dito ang apo ko? Payag po kayong daling ko dito si Jico? Sinabi ko bang hindi? Ayoko lang kasing sabihin sa'yo, baka kung anong isipin ni Jamie. Pero naisip ko, baka dito gumaling na si Chico. Aalagaan ko siya. Tulad ng pag-aalagang ginawa ko sa inyong magkapatid. Sige po, Ma. Sasabihin ko kay Jamie. Dito na muna kami titira pansamantala. Teka muna, teka. Ha? Ang sabi ko ha, ang apo ko lang, Benji. Hindi kasama si Jamie. Ma?
Han, I'm sorry. Mahimbing na ang tulog ni Chico. Bukas mo na lang kausapin. Si Mama kasi, Han. Okay lang. Siguro talagang mas kailangan ka ng mama mo. Thank you, Han. Okay naman si Jico, hindi ba? Panatag ang loob ko dahil ang sabi ng doktor, malaki ang chance na gagaling si Jico. Han, magsalita ka naman. Nagtatampo ka yata eh. Anong sasabihin ko? Sabihin mo sa akin na hindi ka galit, lalo na kay Mama. Wala akong karapatang magalit sa mama mo, Benji. Nanay mo siya eh. Nanay mo na rin siya, Han. Pero hindi anak ang turing niya sa akin. At kahit kailan, hindi niya ako matatanggap bilang asawa mo. Ano? Han, hindi totoo yan. Sige nga, Benji. Ano? Anong totoo? Sabihin mo. Baka sakaling maniwala ako. Sabi mo sa akin hindi ka galit. Pero bakit ganyan ang pananalita mo? Alam mo bang sobrang nag-aalala din ang mama sa kalagayan ni Jico? Ang gusto niya nga, dalhin ko si Jico doon. Tutulungan niya tayong alagaan siya. Jamie, sariwa ang hangin sa lugar na yun. Malinis ang kapaligiran. Baka tama si Mama. Doon na muna natin patirahin si Jico. Ilalayo niyo sa akin ang anak ko? Hindi naman sa ganun, Han. Pansamantala lang habang ganyan ang kalagayan ng anak natin. Alam mo, Benji, pinipilit ko ang aking sarili na umayon sa lahat na nangyayari sa buhay natin bilang mag-asawa. Pero alam mo ba kung anong pinakamasakit? Ha? Han, Ang gawin na kong tanga! Lalo na ng mama mo! Sinampal mo ako! Sinampal mo ako! Saan hahantong ang namagitan sa mag-asawang Jamie at Benji? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz bilang Jamie. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiam. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako. Ang bukas. Hindi ko nahihintayin lumaki ang anak ko at maramdaman niyang pangalawa lang siya sa priorities mo. Hindi ako papayag na maramdaman niya ang nararamdaman kong pagtitiis sa piling mo. Mas mamarapatin kong palayain ka. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka. May Pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kakayanin Kong Mabuhay Nang Wala Ka. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Sandali. Mag-usap mo. tayo. Oh. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka eh. Nabigla lang ako. Huwag na. Lagi tayong nag-uusap pero may nangyayari ba? Huwag mo naman kasi kidamay ang mama dahil nasasaktan ka. Ako! Hindi ba ako nasasaktan? Sino ba ako sa buhay mo? Asawa mo ako, Benji! Ano bang papel ko sa'yo? Ang hintayin ka kung kailan ka uuwi? Ang maghanda ng makakain mo bago pumasok at pag-uwi galing sa trabaho? So anong gusto mo? Unahin kita kaysa sa mama ko? Hindi! 7 taon, Benji! Ni minsan hindi kita ipinagkait sa nanay mo. Kinalimutan ko na nga na may obligasyon ka rin sa akin. Pero hindi yun ang punto eh. Hindi yun! Hindi yun! Jamie. Ang anak natin! Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong ilabas ang nararamdaman ko. Dahil hindi lang ako naiitsapwera mo, kundi lalo na ang anak natin. I'm sorry. Alam ko malaki ang pagkukulang ko pero kailangan ako ni mama. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo eh. Konting tiis na lang. Maghahanap ako ng magandang tiyempo. Kakausapin ko ang mama. Jamie, pasensya ka na. Pasensya? Konting tiis na lang? Ha? Ilang beses nang naputol ang pisi ng pasensya ko sa haba ng aking pagtitiis. Hanggang kailan ako magpaparaya? Inaalisan mo ko ng karapatan bilang asawa mo. Hindi, Benji. Hindi ko nahihintayin lumaki ang anak ko at maramdaman niya na pangalawa lang siya sa priorities mo. Hindi ako papayag na maramdaman din niya ang nararamdaman kong pagtitiis sa piling mo. Mas mamarapatin kong palayain ka. Kakayanin kong mabuhay nang wala ka! Oh, Jamie. Ma? This oras na ng gabi. Ano ginagawa niyo dito mag-ina? Ay, Diyos ko.
Bakit sinugod mo dito ang apo ko ng alanganing oras? Si Benji, asan? Ma, pwede ho bang dumito muna kami ni Chico? Kahit ngayong gabi lang. Abay, ano ka ba? Halika. Pasok nga kayo. O ano, kumain na ba kayo? Ano ba nangyari? May lagnat ba apo ko? Wala ho. Nagtalo po kami ni Benji. Nagtalo? At umalis ka agad ng bahay niyo. Anak, normal lang sa mag-asawa yon. Tumawag po ang mama niya. Agad ho siyang umalis. Anak? At tulad ng dati, hindi ko naman alam kung kailan niya kami babalikan ng anak ko. Pareho kayong umalis ng bahay. Paano niyo maaayos ang problema? Ayoko na, Ma. Jamie, anak, ngayon ka pa ba susuko? Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na ng ginagawa niya sa amin ng anak ko. Hindi ko kayang maghintay ng 7 pang taon para magbago siya, Ma. Hindi niya kaya magmahal ng sarili niyang pamilya. Hindi. O boys, halina kayo. Nakahanda ng pagkain. Ma, hindi na po ako kakain. Ha? Susubukan ko na lang po makabalik mamaya. Ay naku, hindi pwede. Espesyal lang niluto ko, Benji. Sige, maupo ka dyan. Saluhan mo kami ng Kuya Marco mo. Huwag niyo na hong pilitin, Ma. Miss niya ang kanyang mag-ina. O, edi tawagan mo. Papuntahin mo sila dito. Ma, hindi ko makontak si Jamie. Gusto ko na sila makita. At bakit? Kasi mahal niya ang kanyang mag-ina. Pamilya niya yun. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Marco. Tumahimik ka dyan. Ba't niyo kasi pinipigilan? Hindi na paslit na bata si Benji. Hindi ka ba talaga titigil? Totoo naman ang sinasabi ko, Ma. Ba't niyo kasi kinukulong ang isang taong pamilyado na? Tumigil ka! Ma, tama na ho. Tayo ang pamilya. Ang totoong pamilya. Kung gusto mo silang isama dito, Benji, sunduin mo. Dalhin mo sila rito. Kung gagawin ko yun, Ma, tatanggapin niyo ba ang asawa ko? Bakit hindi? Huwag ka lang niyang angkinin ng buo sa akin. Dahil mas may karapatan ako sa'yo kesa sa kanya. Sana pala. Hindi ko na lang pinakasalan si Jamie. Ano? Ano bang silbi ng kasal? Kung wala namang mabubuong pamilya. Benji? Ma, mahal ko kayo. Mahal na mahal. Kaya kahit may sarili na akong pamilya, kayo pa rin ang inuuna ko kaysa sa kanila. Pero ma, kailangan din naman ako ng asawa ko at anak eh. At kailangan ko rin sila. Anak? Ang laki na ng pagkukulang ko sa akin mag-ina eh. Pero wala akong magagawa. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa inyo. Anak ko. Gusto ko rin makasama ang aking mag-ina. Miss na miss ko na sila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Tama ba yung naririnig ko? Ma, Mukhang ini-enjoy mo masyado ang paghuhugas ng mga pinggan, ah. ang sarap po kasi sa pakiramdam at saka may gamit itong dishwashing, Ma. Ay, pwede nang gawing salamin ang mga nahugasan mo sa sobrang linis. Ilang beses mo bang in-smart dishwashing yan, ah? Isang beses lang, Ma. O siya, tama na yan. Hindi ko makita si Jiko. Ikaw na maghanap sa batang yun. Ay, oho. Tapos ko na rin namang hugasan tong lahat eh. Baka nasa labas yung anak mo. Naghihintay sa papa niya. Ay, sige po, pupuntahan ko. Jiko, nandito ka lang pala. Halika na, pumasok ka na sa loob. Wala kang kasama dito. Kanina ka pa hinahanap ng lola mo. Mamaya na po. Ha? Hintayin ko si Papa. Anak, hindi darating ang papa mo. Marami po sigurong work si Papa. Lagi na lang po siyang wala. Lagi din po siyang umaalis. Ang tagal po bumalik. Malayo po bang work ni Papa? Oo, anak. Kailan po siya uuwi? Kailan niya tayo susunduin dito? Hindi ko alam. Pero, makikita mo uli ang papa mo. Huwag kang mainip. Dito po hihintayin si Papa. Hindi pa ngayon, anak. Malay natin. Bukas. Basta, makinig ka kay Mama, ha? Halika na. Kailangan na nating pumasok sa loob ng bahay. Opo. Mama? Jamie, Ma? may bisita ka. Gusto ko raw makausap ng masinsinan. Sino hong... Jamie. Tita? Maiwan ko na kayo, ha? Pupuntahan ko lang ang apo ko. Anong kailangan nyo? Gusto ko sanang makiusap. Nasa inyo na po ang anak nyo, tita. Makakaasa kayo. Wala na kayong karibal pa sa pagmamahal ni Benji. Masaya ako kung ganon. Pero hindi. Malungkot ang anak ko. Hindi kaya ng kalooban ko na makitang nahihirapan siya. Lalo pat ako ang dahilan. Tita, Hindi ko kayang mawala sa akin ang aking mga anak. Sa kanila lang umiikot ang buhay ko. Nang umalis noon si Benji, nung nagsama kayo, inisip ko na kukunin mo sa akin ang anak ko. Hindi ako papayag. Kilala ko si Benji. Alam ko ang kanyang kahinaan. Ginamit ko yun para ilayo siya sa'yo. Alam ko mahal na mahal ako ng mga anak ko. Nagmalabis ako. Kahit alam kong nasisira ko na ang buhay nila. Wala akong pakialam. Basta't nasa akin sila. Yun ang mahalaga. Pero isang umaga,
nagising ako. Nakaramdam ako ng takot. At ayoko dumating ang araw na kamumuhuyan ako ng aking mga anak at tuluyan nila akong iwan. Hindi ko kakayanin kapag nangyari yun. Nakikiusap ako, Jamie. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Benji. Balikan mo siya. Kayo ng aking apo. Ang sarili niyang pamilya. Patawarin mo ako. Patawad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sadyang hindi ka makatulog. Ma, Lalo pa kung mismong ang antok ang ayaw kong dalawin. ginulat niyo naman ako, Ma. Sobrang lalim ang iniisip mo. Kanina pa ako dito pero hindi mo napansin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ma. Kung ano ang siyang nararapat, anak. Ang haba ng panahon na puro sakit nang binigay niya sa akin. Siya ang sumira sa magandang relasyon na sinimulan namin ni Benji noon. Maaaring siya rin ang bubuo sa nasirang relasyon. At maaari din pong nagkukunwari lang siya. Hindi kita masisisi sa nararamdaman mong yan, anak. Ikaw ang nagtiis at nasaktan. Pero nagpakumbaba siya at humingi ng tawad. Maring yun ang gawin mong simula para maging maayos ang lahat. Narito pa rin sa puso ko ang sakit, Ma. Time heal all wounds. Walang sugat ang hindi kayang hilumin ng panahon. Oo, may pilat mang may iwan. Yun ay paalala lang na may mabigat kang pinagdaanan. At yun ay napagtagumpayan mo. Ma? Naniniwala ako. May natira pang pagpapatawad at pagmamahal sa puso mo. Yun ang magiging sandata mo para harapin ang bukas. Chico, anak! Yatang binata ka na. Ang bilis mong lumaki. Tagal niya pong dumating. O bakit? Gusto mo ba hindi naaalis si Papa na matagal? Siyempre, gusto ko po, wag na kayong mag-work sa malayo. Para makauwi agad kayo. Para lagi ka namin kasama ni Mama. Pwede, anak. Pwedeng-pwede. Pero itanong muna natin kay Mama kung okay sa kanya, ha? Opo! Okay na okay sa kanya. Lagi nga niya po kayong nihintay nun eh. Talaga? Chico, anak. Ah, Halika. Kararating lang ng papa mo. sinusundo na tayo ni Papa. Umuwi na po tayo. Chico, Hindi na po aalis si Papa ng matagal. Hindi na siya mag-work sa malayo. Umuwi na po tayo, Mama. Jamie, ilang taon na tayong kasal. Pero ngayon ko lang gagawin ang obligasyon at ang responsibilidad ko sa inyo ni Chico. Ilang taon din ang sinayang ko. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo.
at sa anak natin. Pwede ba? Kalimutan na natin ang hindi magandang nangyari sa atin noon. Naiisip ko lang kung gaano ako kawalang kwentang asawa at ama kay Chico. Han, Pero ngayon, alam mo, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Dahil may asawa ako napakamaunawain at the best kong magmahal. oo. Sabay-sabay nating haharapin ang isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Kakayanin Kong Mabuhay Nang Wala Ka. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Jamie. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.